May mga akusasyon na ang Christianity daw ay isang violent o malupit na pananampalataya. May mga naniniwala dito sapagkat kung ating matatandaan, sinasabing nagmalabis ang mga praile nung panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Subalit, ano nga ba ang talagang nangyari sa kasaysayan ng Christianity? Was Christianity really a violent religion? Isa pa sa mga akusasyon laban sa Christianity ay sinuportahan daw ng Biblia ang slavery o ang pagkakaroon ng mga alipin. Talaga nga bang the Bible promoted slavery? Sasagutin din natin ang katanungan ng isa sa ating mga tagapakinig sapagkat may mga kumakalat kasi na katuruan na maari pa daw na magkaroon ng pagkakataon na maligtas ang isang tao kahit patay na. Sapagkat pwede pa daw na bahagi na ng gospel ang kaluluwa ng namatay na. Tama ba ang ganitong katuruan? Yan ang ating mga tatalakayin dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. May nagtanong sa akin kung ano daw ang masasabi natin na ang Christianity umano ay responsable sa pananakop sa mga bansa katulad ng ginawa ng mga Kastila sa atin noon. That Christianity supposedly wiped out indigenous culture through forced conversions, that people had to choose between the cross or the sword. Una po, hindi tayo sang-ayon sa mga forced conversions o sapilitang pagpalit ng relihiyon. Ang tunay na pagtanggap sa Panginoon ay kusang loob at hindi sapilitan. Ang forced conversion ay hindi tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Pangalawa, the fact na may mga nagpapakilalang Christians na gumawa ng gayong mga pang-aabuso ay hindi nag-i-invalidate sa Christianity. Hindi naman ayon sa katuruan ng Christianity ang kanilang ginawa. Kaya bakit ang Christianity ang sisisihin sa mga naging abuses? Ayon sa aklat na How Christianity Changed the World ni Alvin Smith, professor ng sociology sa Illinois College, I am aware that often, over the centuries, many sins of omission and commission unfortunately were perpetrated by those who bore the name Christians. Yet, in spite of them, God continued to furnish faithful followers of His Son, Jesus Christ, who, as a byproduct of their faith in Him, introduced and established immense improvements for 2,000 years in virtually every human endeavor. Noong unang panahon, bihira ang pagkalinga sa mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan sa Roman Empire. Ayon nga sa church historian na si Philip Schaff, the old Roman world was a world without charity. Sa madaling salita, sila noon ay malupit. Kapag may nangyayaring epidemya noon,
Ayon kay Dionysius, isang Christian bishop sa Corinth noong 2nd century, the pagans thrust aside anyone who began to be sick and kept aloof even from their dearest friends and cast the sufferers out upon the public roads half dead, and left them unburied, and treated them with utter contempt when they died. Kawawa ang mga biktima ng epidemya noon. Sa halip na gamutin at tulungan, pinapabayaan na lamang silang mamatay sa kalsada. At kapag namatay sila, hindi sila inililibing at hinahayaan na lang na kainin ng mga asong gala o kaya ay mabulok. Subalit iba ang naging tugon ng mga mananampalataya noon. Ayon kay Bishop Dionysius, very many of our brethren, while in their exceeding love and brotherly kindness, did not spare themselves, but kept by each other and visited the sick without thought of their own peril, and ministered to them assiduously, and treated them for their healing in Christ, died from time to time most joyfully, drawing upon themselves their neighbors' diseases, and willingly taking over to their own persons the burden of the sufferings of those around them. Inaruga ng mga unang mananampalataya ang mga malubhang may sakit kahit na may panganib na sila ay mahawa sa kanilang sakit. At nahawa nga sila. At kahit ikinamatay din nila ang kanilang pagtulong sa mga may sakit, maligayang naglingkod ang mga Christians noon. Ayon pa sa historia na si Howard Haggard sa kanyang aklat na The Doctor in History, the Romans saw helping a sick person as a sign of human weakness, whereas Christians, in light of what Jesus taught about helping the sick, believed they were not only serving the sick, but also serving God. Thus, Christianity filled the pagan void that largely ignored the sick and dying, especially during pestilences. In so doing, it established the principle that to help the sick and needy is a sign of strength, not weakness. In so doing, it established the principle that to help the sick and needy is a sign of strength, not weakness. Nung unang panahon, itinatapon ang mga batang may kapansanan at mga may sakit. Ayon nga kay Seneca, the 1st century Roman philosopher, we drown children who at birth are weakly and abnormal. Subalit, kinupkup ng mga sinuunang Christians ang mga batang ito at inaruga. May mga pinatay pa nga ng mga Christians sapagkat nagalit ang mga pagano sa kanila sapagkat itinuturing nila na paglapastangan ito sa kanilang kaugalian. May mga itinuturing na hospital noon na tinatawag na valetudinarian. Valetudinarian. Ito ay mula sa salitang Latin na valetudo, na ang ibig sabihin ay state of health. Subalit ang mga ginagamot lamang dito ay mga may sakit na alipin at sundalo at mga sugatang gladiators. Ipinagagamot ang mga alipin noon sapagkat sila ay itinuturing na kagamitan. Parang nagpaparepair lang ng nasirang appliance o sasakyan. Ang mga gladiators naman noon ay pinagkakakitaan sa kanilang mga pakikipaglaban sa mga kapwa gladiator. Katulad lang sila ng mga manok na panabong. Ang mga pakikibaka ng mga gladiators ay isang uri ng entertainment noon. Sa madaling salita, ang mga ipinagagamot lamang noon
ay mga taong may pakinabang. Ayon kay Smith, charity hospitals for the poor and indigent public did not exist until Christianity introduced them. Moreover, it needs to be underscored that even if the Greco-Romans had some kind of hospitals that preceded Christians' hospitals, none of them ever became institutionalized. Noong ika-4 na siglo, ipinag-utos ng Council of Nicaea sa mga bishops ang pagtatayo ng mga hospital sa mga lugar na may gusali ang mga Christian churches. Ang mga hospital na to ay tinawag na Synodokia. Ito ay mula sa pinagsama ng mga salitang Griego na xenos, that means stranger, at dekesthai, that means to receive. Hindi lang nila kinakalinga ang mga may sakit, kundi tinutulungan din ang mga mahihirap na manlalakbay upang sila ay may pansamantalang matuluyan. Kaya, sa halip na isisi sa Christianity ang mga naging pag-abuso ng mga nagpakilalang mananampalataya, tandaan natin ang mga ginawang kabutihan ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. Talagang sinunod nila ang utos ng Panginoon sa Matthew 22 verses 37 to 39. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, kung napagpapala kayo sa Expositors Edition, maari po bang makisuyo na paki-like at paki-share ang ating mga episodes sa ating YouTube channel? At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik na tayo sa ating talakayan tungkol sa kung talagang violent ang Christianity. May mga nag-aakusa na mababa daw ang tingin ng Biblia sa mga kababaihan, sapagkat puro lalaki ang ginamit ng Diyos sa pagsusulat ng Biblia. May mga nagsasabi na chauvinistic o sobrang pabor sa panig ng mga kalalakihan ang kasulatan. Subalit, hindi ito totoo. Malinaw sa Biblia na pantay ang karapatan ng lalaki at ng babae. Ayon sa Galatians chapter 3 verse 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, wala ng pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Wala ng pagkakaiba ang lalaki at ang babae. Ayon kay J.P.V.D. Balsdon, isang scholar sa kasaysayan ng Ancient Rome, sa kanyang aklat na Roman Women, Their History and Habits, the conversion of the Roman world to Christianity brought a great change in women's status. The conversion of the Roman world to Christianity brought a great change in women's status. Noon sa Athens, kapantay lang ng kalagayan ng isang alipin
ang kalagayan ng babae. Ang bawat pamilya noon ay hanggang isang babaeng anak lang ang pinapalaki. Itinuturing na pabigat ang babae or an economic liability, a social burden. Kaya kapag nanganak ang isang ina ng isa pang babae, itinatapon ang sanggol sa kagubatan. Doon, kung hindi mamatay ang bata sa gutom at lamig, maaring mapatay ng mabangis na hayop ang sanggol na babae. May mga pagkakataon pa na inaabangan ng mga nagkakalakal ng mga alipin o slave traders ang pagtatapon ng mga sanggol. Pinapalaki nila upang maging alipin o prostitute ang babae. Nakikipag-unahan noon ang mga sinaunang Christians upang maisalba ang mga sanggol ng mga babae. Inaampon nila ang itinapon ng mga sanggol. Dito rin nagsimula ang mga bahay ampunan. Pagdating sa buhay mag-asawa, hindi pa rin patas ang karapatan ng lalaki at ng babae. Maaaring i-divorce ng lalaki ang kanyang asawang babae, pero hindi pwedeng i-divorce ng babae ang kanyang asawang lalaki. Hindi maaring lumabas na mag-isa ang isang babae, malibang samahan siya ng pinagkakatiwalaang alipin ng kanyang asawa. At kapag may mga bisitang lalaki ang kanyang asawa, hindi siya maaring sumalo sa hapagkainan o makipag-usap man lang sa kanila. Kailangan niyang magkulong sa kanyang kwarto. Kung tutusin, mas malaya pa noon ang mistress na itinuturing na sex partner ng lalaki bukod sa kanyang asawa. Madalas pa na isama ng lalaki ang kanyang mistress sa pagdalo sa mga pagtitipon sa labas ng bahay o mga social events kaysa sa kanyang asawang babae. Maliit kung meron man ang kanyang karapatan na magmana ng ari-arian mula sa kanyang asawang lalaki. Subalit sa paglaganap ng Christianity, tumaas ang antas ng kalagayan ng mga kababaihan. Ayon nga sa aklat na How Christianity Changed the World ni Alvin Smith, professor ng sociology sa Illinois College, Christ's message of repentance and salvation proclaimed by the apostles had revolutionary effects on the lives of women. The early Christians not only included women in the life of the church, but they also gave them freedom and dignity unknown in the Greco-Roman and Judaic cultures. They also gave them freedom and dignity unknown in the Greco-Roman and Judaic cultures. The freedom and dignity that the early Christians gave to women is also evident by their having access equal with men to baptism and the Lord's Supper. The freedom and dignity that the early Christians gave to women is also evident by their having access equal with men to baptism and the Lord's Supper. Itinuro ng Biblia ang tamang pagtrato ng mga lalaki sa kani-kanilang asawa. Sa halip na pangunahan ng kanyang asawa sa pamagitan ng takot at pagdidemand ng unquestioning obedience, pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa iglesia ang iniutos na ilaan ng lalaki sa kanyang asawang babae. Ayon sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 29, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulupot man.
banal at walang anumang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. The Bible teaches the dedicated leadership of the men and not domineering over women. Yan ang itinuturo ng Biblia sa dapat na maging pakikitungo ng mga lalaki sa mga babae. Maganda ang pagkakasalin ng The Message version sa naturang mga talata. Husbands, go all out in your love for your wives, exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Christ's love makes the church whole. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. And that is how husbands ought to love their wives. Kaya mali po ang mga akusasyon na mababa ang tingin ng Biblia sa mga kababaihan. Sa halip, itinaas pa nga ng salita ng Diyos ang antas ng mga babae sa lipunan. Maliban pa sa ating YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 Diway FM sa Bicol, at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Isa nga sa mga akusasyon laban sa Christianity ay sinuportahan daw nito ang slavery o ang pagkakaroon ng mga alipin. Yan ang ating susunod na tatalakayin. Does the Bible promote slavery? Does the Bible promote slavery? Isa ito sa ginagamit ng mga kritiko ng Christianity bilang pagtuligsa sa ating pananampalataya, lalo na ngayon na umiinit ang issue ng racism sa Amerika. Ang racism ay diskriminasyon laban sa kapwa-tao dahil halimbawa sa kulay ng kanilang balat. Matatandaan na inalipin ang mga blacks noon sa Estados Unidos at inaakusa ng mga skeptics na itinuturo daw ng Biblia ang pagkakaroon ng mga alipin. Subalit, ang nakakatawa, kung totoong suportado ng Biblia ang slavery, bakit may lumabas noon na tinatawag na Slave Bible o Biblia para sa mga alipin? Noong taong 1807, sinasabing inilabas ang Slave Bible ng Society for the Conversion of Negro Slaves upang turuan ang mga alipin na magbasa at upang makonvert daw sila sa Christianity. Subalit, dahil sa takot ng mga slave owners, mga nagmamay-ari ng alipin, na mag-aklas laban sa kanila ang mga alipin, ipinatanggal nila sa Biblia ang mga talatang nagtuturo ng kalayaan. Ayon sa article na What is the Slave Bible? Who made it and why? Ni Candice Lucy sa website ng Christianity.com, slave owners worried Bible verses about freedom
would incite their African slaves to rebel. On the other hand, certain passages of Scripture encouraged submission to authority. Rather than withholding the entire Bible, some masters allowed their slaves to have the slave Bible, which was compiled from selected parts of God's Word to inspire submission. Which was compiled from selected parts of God's Word to inspire submission. Hindi nila tinanggal ang mga bahagi ng Biblia na nagtuturo ng pagpapasakop. Subalit, tinanggal nila ang mga bahagi ng salita ng Diyos na nagtuturo ng pagpapalaya sa mga alipin. Ayon kay Lucy, sections that were removed included the Exodus story, which showed God instructing Moses to lead the Israelites out of slavery in Egypt. Sections that were removed included the Exodus story, which showed God instructing Moses to lead the Israelites out of slavery in Egypt. Sa kabuuan, 66 na mga aklat ang nasa Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Subalit, 14 na aklat lamang ng Biblia ang nilalaman ng slave Bible. Kaya, papaano aakusahan ng salita ng Diyos na sumusuporta umano sa slavery, gayong kailangan pang katayin ng mga editors ng slave Bible ang nilalaman ng Biblia para hindi makita ng mga alipin ang mga katuruan nito tungkol sa kanilang kalayaan. Kung pabor nga sa slavery ang Biblia, bakit hindi buong Biblia ang ibinigay nila? Bakit kailangan ipaalis ng mga nangangalakal ng mga alipin at ng mga nagmamay-ari ng mga alipin ang mga bahagi ng Biblia na maaring magturo sa mga alipin patungkol sa kanilang karapatang lumaya? Totoo na itinuturo ng Biblia ang pagpapasakop ng mga slaves sa kanilang mga masters. Subalit may tamang konteksto ito at hindi dapat isipin na hanggang doon lang ang itinuturo ng Biblia. Itinuturo din nito ang pantay na karapatan kay Kristo ng lahat ng mga mananampalataya. Ayon sa Galatians chapter 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, wala nang pagkakaiba ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung kaya ginamit man ang salita ng Diyos na bigyang katwiran ang slavery, hindi ito kasalanan ng Biblia. Kasalanan ng mga slave traders at slave owners ang pagbaluktot sa Biblia. Ayon nga kay Craig Blomberg sa kanyang aklat na Can We Still Believe the Bible? An Evangelical Engagement with Contemporary Questions. Many people with only superficial or second-hand familiarity with the Bible's contents wrongly believe that the Bible promotes slavery. It is true that some Christians in later centuries supported their defense of slavery from Scripture, but the Bible has been twisted and distorted to support countless bizarre beliefs throughout history. The most important matter is what it actually says. And there is not a single text anywhere in the Bible that commands slavery.
And there is not a single text anywhere in the Bible that commands slavery. Hindi talaga ipinag-utos ng Biblia ang pagkakaroon ng alipin. Itinaas ng Biblia ang antas ng mga alipin upang hindi sila mapagmalupitan. Noon kasi, itinuturing na kagamitan lamang at hindi tao ang mga alipin. Ayon kay Blomberg, God allowed slavery in Old Testament times as it was universal among the people groups of the ancient Near East. He enacted legislation, however, to make it more humane than in any other ancient context. He enacted legislation, however, to make it more humane than in any other ancient context. Often, more akin to what might better be called indentured servanthood. Indentured servanthood. In Israel, it was primarily an institution for enabling individuals to work themselves out of debt and return to free status. Sa madaling salita, ang antas ng mga alipin noon sa Israel ay katulad ng mga manggagawa o mga empleyado ngayon na nagtatrabaho upang kumita at magkaroon ng ikabubuhay. Hindi sila itinuturing na ari-arian, kundi bilang mga kapwa-tao. Noong panahon ng Bagong Tipan, lumalabas na hanggang 90% ng mga nakatira sa lungsod ng Roma ay mga alipin. Muli, ang tingin sa mga alipin noon ay ari-arian o katulad ng mga hayop na ginagamit halimbawa sa pagsasaka. Ayon nga sa philosopher na si Aristotle, a slave is a living tool, just as a tool is an inanimate slave. Therefore, there can be no friendship with the slave as slave. Hindi nga nila itinuturing na tao ang mga alipin noon at hindi nila pinapayagan na maging malapit ang mga alipin sa kanilang mga amo. Subalit mababasa natin halimbawa sa Filemon ang malapit na relasyon sa pagitan ni Apostol Pablo at ng alipin na si Onesimus at ang panghihikayat niya sa amo ni Onesimus na si Filemon na ituring siya bilang kapatid. Ayon sa Filemon chapter 1 verses 15 to 16, ang sabi ni Pablo kay Filemon, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Ang mga katuruan ng Bagong Tipan ang nagsilbing binhi upang tumubo at lumago ang mga kilusan na bumuwag sa slavery. Ayon sa aklat na How Christianity Changed the World ni Alvin Smith, and given the culturally ingrained practice of slavery that had existed for centuries in the ancient world, Paul's words were revolutionary. The Philemon and Galatians passages laid the foundation for the abolition of slavery then and for the future. Christians interacted with slaves as they did with free men. Slaves communed with Christians at the same altar. This behavior contrasted sharply with that of the Romans who held slaves in contempt. In many instances, Christians freed slaves. Christians interacted with slaves as they did with free men.
slaves communed with Christians at the same altar. In many instances, Christians freed slaves. Ang itinuturo talaga ng Biblia ay ang pagpapahalaga sa kapwa-tao at ang pagpapalaya sa mga alipin. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, sagutin muna natin ang katanungan ng isa sa ating mga tagapakinig. May kumakalat kasi na katuruan na maari pa daw na magkaroon ng pagkakataon na maligtas ang isang tao kahit patay na. Pwede pa daw na bahagi na ng gospel ang kaluluwa ng namatay na. Tinalakay na natin ito sa Expositor's Edition. May 2 taon na ang nakalipas na ang pamagat ng episode ay Second Chance. Maaari po ninyo itong balikan sa ating YouTube channel. Subalit, abangan po ninyo sapagkat muli natin itong tatalakayin dito sa Expositor's Edition. Sagutin lang muna natin ang tanong ng ating tagapakinig. Kaya daw kasi nauso ang ganitong katuruan ay dahil sa kanilang isinasagawang deliverance ministry, kung saan may pagkakataon daw na kapag pinapalayas ang espiritong sumapi sa isang tao, iba daw ang tugon nito kumpara sa mga demonyong pinalayas na. At nang tanungin daw nila ang sinasabing espiritu, doon daw nila nalaman na ito ay kaluluwa ng isang taong namatay na. Kaya sa halip na palayasin, sinesyeran nila ito ng gospel at nananahimik na daw ang espiritu. Kapansin-pansin na ibinatay nila ang kanilang paniniwala sa umano'y isinagot ng espiritu na hindi siya demonyo, kundi kaluluwa siya ng isang namayapa na. Ang tanong, paano sila nakatitiyak na hindi nagsinungaling sa kanila ang kausap nilang espiritu? Hindi ba pwedeng magpanggap ito na hindi siya demonyo para lalo lang silang makapanlinlang o makapanloko? Di ba nga, Satan can appear as an angel of light? Ang sabi nga ng Panginoon sa mga religious leaders noon, sa John chapter 8, verse 44, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Pansinin ninyo na ang sabi, nagsasalita ang dyablo ng kasinungalingan kasi nga nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Paano kung nagpanggap lang ang demonyo na kaluluwa siya ng taong namatay na para lang mailigaw ang mga mananampalataya? Kaya hindi mapagkakatiwalaan ang naging sagot sa kanila ng espiritong iyon. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ganitong mga katuruan. Hayaan po ninyo at may inihahanda na tayong episode para pabulaanan ang maling katuruang iyon. Balik na po tayo sa pagtalakay sa kung itinuturo nga ba ng Biblia na maaaring alipinin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Sinusuportahan nga ba ng Biblia ang slavery?
Malaki ang nagawa ng Christianity sa pag-abolish ng slavery sa kasaysayan. Kaya hindi totoo ang mga akusasyon that Christianity promoted slavery. Noong panahon ng Bagong Tipan, katulad lang ng sa hayop ang turing ng mga amo sa kanilang mga alipin. Ayon sa Bible teacher na si Dr. John MacArthur, many, if not most, slaves were abused and often brutalized for even minor infractions or simply for displeasing their owners in some way. They could be severely beaten or killed. Subalit, itinuro ng Biblia ang tamang pakikitungo sa pagitan ng mga amo at ng mga alipin. Ganito ang dapat na gawin ng mga alipin ayon sa Colossians chapter 3 verse 22. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. At ganito naman ang dapat na gawin ng mga amo ng mga alipin, ayon sa Colossians chapter 4 verse 1. Mga amo, maging mabuti kayo't makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Sa Lumang Tipan, nagbigay din ng mga panuntunan sa makataong pagtrato sa mga alipin. Ipinagbawal sa mga Israelita na alipinin ang kapwa Israelita. Ayon sa Leviticus chapter 25, 39 to 43, kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ang isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring ninyo siyang katulong o dayuhang upahan at maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng paglaya. Pagdating ng panahong iyon, palalayain ninyo siya pati ang kanyang mga anak upang bumalik sa kanyang pamilya at ari-arian. Akong si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Ehipto, hindi sila dapat ipagbili upang maging alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Matakot kayo sa Diyos. Ang taon ng paglaya ay ang Year of Jubilee. Ito ay ginugunita tuwing ika-50 taon. Ang Israelitang napilitang maglingkod bilang alipin ay hindi habang buhay na mananatiling alipin. Ayon sa Leviticus chapter 25 verse 10, sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ika-50 taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na pagbili ay isasauli sa dating may-ari. Tandaan natin na bahagi ng sinaunang kalakaran ang pagkakaroon ng mga alipin. Kung sakali man na kailanganin ng isang Israelita na kumuha ng mga alipin kapag lumawak na ang kanyang bukirin o dumami na ang mga hayop na kanyang pagmamayari, maari silang kumuha ng mga alipin mula sa mga banyagang lupain. Subalit, hindi nila dapat itrato ang kanilang mga alipin na katulad ng pagtrato ng mga paganong nakapaligid sa kanila. Halimbawa, ang mga alipin ng mga Israelita ay may araw din ng pahinga. Hindi ito ginagawa ng mga pagano sa kanilang mga alipin. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 10, subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo.
Ipinagbawal din sa kanilang pagmalupitan ang kanilang mga alipin. Inatasan din sila na tulungan ang mga tumakas na mga alipin. Ayon sa Deuteronomy chapter 23 verses 15 to 16, ang isang aliping tumakas at lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo. Mananatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan. Huwag ninyo siyang aapihin. Ang pagturing sa mga alipin noon ay kagaya ng isang manggagawa o empleyado ngayon. Ayon sa Leviticus chapter 25 verse 53, ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod, ngunit hindi siya maaaring pagmalupitan. Hindi siya maaaring pagmalupitan. Makikita natin na itinuturo ng Biblia ang makataong pagtrato sa mga alipin. At dahil nga sa katuruan at halimbawa ni Apostol Pablo, ginaya ito ng mga naunang Kristiyano. Matatandaan na itinuro ni Pablo sa Galatians chapter 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ipinakita niya na kapatid sa Panginoon ang turing niya sa aliping si Onesimus. Ipinakiusap din niya kay Filemon, ang amo ni Onesimus, na ganun din ang dapat na maging turing niya sa kanyang alipin. Ayon sa Filemon chapter 1 verses 15 to 17, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya, tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ganon din ang ginawa ng mga sinaunang Kristiyano. Pinalaya nila ang mga alipin. Nang maging official religion sa Roma ang Christianity, ipinag-utos ni Emperor Constantine ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga nagnanakaw ng mga bata upang gawing alipin. Ayon sa aklat na How Christianity Changed the World ni Alvin Schmidt, professor ng sociology sa Illinois College, during the 2nd and 3rd centuries, the early Christians were most numerous in the setting of urban households where freeing of slaves was most frequent. The freeing of slaves was performed in church in the presence of the bishop. Nang panahong iyon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapalaya sa mga alipin. Subalit nung 6th century, ipinag-utos ng Christian Emperor na si Justinian na pawalang bisa ang mga batas na nagbabawal sa pagpapalaya ng mga alipin. Itinuro din ng mga sinaunang theologians ang pagkilala sa mga alipin bilang kapwa-tao at hindi bilang kagamitan o katulad ng sa hayop. Ayon kay Lactantius ng 4th century, in God's eyes, there were no slaves. In God's eyes, there were no slaves. Ganito naman ang sinabi ni Augustine, slavery is the product of sin and is contrary to God's divine plan. Slavery is the product of sin and is contrary to God's divine plan.
Itinuro din ni Chrysostom ang pagtulong sa mga alipin. In Christ Jesus, there is no slave. In Christ Jesus, there is no slave. Therefore, it is not necessary to have a slave. It is not necessary to have a slave. Buy them, and after you have taught them some skill by which they can maintain themselves, set them free. Makikita natin na malaki ang naiambag ng Christianity upang makalaya ang mga alipin. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang talakayan dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.